Wala naman actually, yung sinasabi niya punit passport. Nagsimula lang yan yung meron na pasahero na taga dito sa atin na pupunta sana sa Bali, Indonesia. Sir, naimbestigahan na po ba ito kung naging modus itong tinatawag na punit passport? Actually, matagal na namin pinapag-aralan nung siguro mga ilang araw na itong nangyari dyan, tinignan namin maigi. Wala naman actually, yung sinasabi niya punit passport. Nagsimula lang yan yung meron na pasahero na taga dito sa atin na pupunta sana sa Bali, Indonesia. Remember niyo yun sa araw, no? Opo. Ayun, nung nag-check-in siya, siyempre sa Cebu Pacific, pero hindi siya mismo. At yung pagkakaalam ko, yung anak yata ang nagpunta. Ayun, nung nag-check-in, parang isang medyo elderly na rin, no? Ayun, yung nag-check-in siya, napansin ng check-in agent, pagkakaalam namin, no, na may punit yung passport niya. Yung bio page siya tayo. Alam mo yung bio page, yung lagyan ng picture, Opo. may pangalan. Okay? Maliit lang. So, ang ginawa niya, chinek niya muna. Ang sabi, pinacheck niya yata supervisor nila. Pagkatapos supervisor yata nila, pinakita yata, hindi ko alam kung pinakita sa immigration natin. Pero ang nangyari, pinatanong nila sa pupuntahan sa immigration ng Indonesia sa Bali. Sa Bali, Indonesia, no? Ngayon, nung habang siguro inaantay yung sagot, siguro yung pasahero nabigyan ng boarding pass for the meantime habang inaantay na. Kasi matagal magsumagot yun. Usually, hindi naman agad-agad yun eh. So, pagkatapos noon, nung siguro malapit na siguro mag-board o sasakay na sa aeroplano, may sagot na yung Indonesian immigration sa Bali. Ang sinabi doon sa taga-Pacific na huwag nang tanggapin, pagmasakay na hindi tinanggap. So, hindi nakalabiyahe yung may-ari ng passport. Mm-hmm. So, mula noon, may mga issues na nabas naman sa social media. Pinopost sila na napunit yung passport, naglalabasan na yun. No? So, may ginawa ngayon nag-usap ngayon ng nag-utos ngayon si Secretary Vince Dizon ng ating Department of Transportation na tingnan na maigi, no? Kung nangyari sa mga sinasabi niya ng silang passport. So, ang naglabas yung new na NAIA Infra Corporation, MNIC, na yun yung private consortium na nagpapatakbo ngayon ng terminal, no, na private na nanalo nung September pa. Naglabas sila ng advisory para masigurado na hindi mga empleyado basta-basta nakakakuha o nakakahawak ng passport na tinignan maigi kung yung passport, hindi na pwedeng hawak-hawakan kahit yung mga gwardiya, yung mga security, sapagkat hindi naman kailangan na hawakan nila. Ang mangyayari ngayon, nagkaroon ng advisory, noong isang araw pa, ano ba ngayon, Huwebes, noong siguro noong Tuesday pa yata yun, mula ngayon, di ba pagpasok mo sa mga restricted areas sa mga terminal o kaya papasok ka sa loob ng mga airport, minsan tinatanong ng mga gwardiya yung passport, no? So, hindi na pwede ngayon hawakan ng passport yung security natin. Ang mangyayari, ang pwedeng humawak lang kapag nag-check-in ka, yung mismong check-in agent ng airline, hawakan mo, tapos pagkatapos mo nun, di ba tutuloy ka na sa immigration, yung immigration natin, titignan ng immigration, tapos wala na hawak ulit yun. Pag sasakay ka na, titignan ng airline ulit bago ka mag-board. Yun na lang ang gagawin. Mm-hmm. So, kasi lumalabas na may mga bintang, may mga sinasulat nila na mali naman, kaya alam mo, masakit din naman mapagbintang na hindi naman tama. Opo. So, lumalabas na sinasabi nila na sinasadya, ano ang mapapala ng tao na napupunit ng passport? Mm-hmm. Kawawa naman yung pasero, hindi sinabi, hindi nakakabiyahe. Naglalabasan na kung ano-ano na mga lumalabas.
Sa katunayan, ang napapansin natin, hindi naman sa ito tinuturo namin sa ibang tao. May mga kababayan din naman tayo na hindi naman masyado niya napapansin yung passport niya. Kung naitatago niya o minsan yung pagkalagay sa mga bag o kaya naibubulsa, doon nasisira naman yung passport. So, ang pinaka-suggestion namin, ang bago ka man lamang bumiyahe, ay tignan mo maigi yung passport mo para hawakan mo. So, para malagaan mong paghawak pagdating mo sa airport, doon mo palang pinapasok ka sa terminal, pagpalagay mo, tinanong ng gwardiya, huwag mo nang ibibigay at titignan ng hawakan ng gwardiya. Ipakita mo na lang, ikaw na humawak, itaas mo para makabasa. Opo. Tapos yun. Doon ang gagawin natin, patakaran. Opo. GM, bago lang si Boss Dada. Kung merong punit po sa passport, hindi na po ba talaga, batay ba sa patakaran, hindi na talaga siya pwedeng makabiyahe? Depende po yan. Kung ang punit po ay maliit lang naman at nababasa. Meron pong listahan na binibigay ng Department of Foreign Affairs. So, ang suggestion ko po, kung may punit yung passport ninyo, nakita nyo na hindi pa kayo, bago kayo magbiyahe, ipatanong na lang po nyo o kaya ang pinakamaganda, ipacheck nyo muna po sa airline o kaya sa immigration kung may kakilala kayo. Ang pinakamaganda sa DFA, Department of Foreign Affairs. Ngayon, parang hindi naman po kunyari maliit lang naman na hindi naman po pinagbabawalan yun eh. Ang hindi pinagbabawalan mismo kung may natanggal na pahina, may numero ko yun eh. O kaya totally hindi mong mabasa yung bio page kung saan yung may retrato at pangalan. Yun ang lalabas, hindi napapayagan. Pero alam ko na maliit lang, pinapayagan po yun. Pero maganda rin po na tanongin kasi may mga bansa po na talagang mahigpit po yan. Opo. Boss Dada? Opo. Magandang hapon po. Mayroon po ba kayong datos ng ilan na po yung mga pasahero na na-offload dahil sa punit sa kanilang passport or damage sa kanilang passport? Kasi para sa akin, ito din ang problema noong longer validity ng passport. Kasi 10 taon yan, tapos frequent flyer ka. So pwedeng malaspag talaga yung passport mo, hindi ba? So ilan na po ba yung mga nagreklamo na ganito ang kanilang reason ng offloading? Actually po, sa nakikita namin sa airport, parang bibihira po eh. Hindi namin napapalaki lang po yung kaso. Wala po kami talagang actual na listahan kasi ang lumalabas na po, ang dami pinapasok sa mga social media na pinopost nila. Hindi po namin malaman kung totoo, hindi. Ang pinakamaganda po, yung nangyari na nakita namin sa airport, yun lang po alam namin. Tapos, una pa nga ang bintang po ay yung Office of Transport Security daw ang nakapunit. Yun po yung nag-check ng hand carry pag lalabas na po kayo sa immigration, di ba, pagkatapos nyo. Hindi naman po totoo yun. Kaya nga nagugulat kami bakit nagkaganon. Tapos ang dami ng tao ang medyo galit. Wala naman po nakakaalam kung sino ba talaga ang nakakasira. Hindi naman, tinignan lang mo namin, ang talagang sa ilang taon ko po na nagtrabaho sa airport, sa mga airline po, mahigit 30 taon, ang nakikita ko po nung araw, ang gumagawa lang yan, pag pumasok ng terminal, hinihingi ng guardian titignan nila para pumasok ka. Tapos, pagdating mo sa check-in counter, titignan na ba yung hawakan ng airline representative yun. Tapos doon, titignan pa ulit ng isang guardia bago ka pumasok ng immigration. Opo, titignan ulit ng immigration. Pagkatapos nun, ang alam ko, tuloy-tuloy ka na. Pagdating mo sa boarding gate, titignan ng airline representative ulit yung passport mo. Bago ka sumakay, ikukumpara niya sa boarding pass. Sa madalit sabi po, nung araw, ganun po ang practice. Hanggat nung kamakailang, ganun din ang practice. Kaya ang ginawa ng natin, kasama ang nung inutos na ni Secretary na at saka ang NNIC, yung namamahala na po ngayon ng terminal, naglabas na sila na hanggat maaari, inilimit natin yung pumahawak ng passport. Ngayon dapat lang. So yun po ang nangyari. Pero wala po kaming actual na talagang nakita namin na bilang except siguro a few incidents. Ngayon nga po yung binanggit ko sa inyo kanina.